Mayo ng 1987, sa isang masikip na looban sa Tondo, Maynila. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw at magising ang syudad, 10 matatanda ang tahimik na lumabas ng kani-kanilang mga barong-barong. Paalam nila sa kanilang mga anak, bibisita sa kamag-anak sa probinsya, dadalo sa isang pista o sasama sa isang retreat. Bawat isa'y may iba't ibang dahilan. Ngunit sa loob ng kanilang mga bitbit na bag, walang dalang pamalit na damit o pasalubong. Sa halip, naroon ang puting damit panlibing, maingat na nakatupi sa loob. Tanging ang matandang may-ari ng kalapit na sari-sari store ang nakapansin sa kakaibang tanawing iyon. At mula noon, hindi na sila kailanman bumalik pa. Sa panahong wala pang cellphone o GPS, mabilis na isinara ng pulisya ang kaso. Matapos ang formalidad na investigasyon, itinuring itong simpleng kaso ng paglalayas. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga naiwang anak. Sa halip na hanapin ang kanilang mga magulang, ni hindi man lang sila nag-ulat ng pagkawala gamit na dahilan ang mga iniwang sulat. Marahil, sa kaibuturan ng kanilang puso, ninanais nilang mawala na lang ang kanilang mga magulang. Lumipas ang 8 taon. Taong 1995, hinagupit ng isang malakas na bagyo ang kabundukan ng Cordillera. Mula sa isang gumuho at nakasaradong tunnel sa Mountain Province, isang kalawanging bus ang natagpuan. Sa loob nito, 10 kalansay ang magkakapatong-patong. Ang pinto ng bus ay nakakandado ng makapal na kadena mula sa labas. At sa sahig ng driver's seat, isang litrato ang nakita. Larawan ng isang tour guide, ngunit ang bahagi ng mukha ay sinunog ng upos ng sigarilyo. Nang simulan ang investigasyon, isang napakasakit na katotohanan ang nabunyag. Mga matatandang ayaw nang maging pabigat sa kanilang mga anak, kaya't pinili na lamang wakasan ang sariling buhay. Ang kanilang pagnanais na ito ay sinamantala para sa isang insurance scam. Si Mang Cardo, ang tagapamahala ng kanilang paluwagan. Ang mga anak na nilamon ng kahirapan kaya't nawalan ng pagmamahal sa magulang. At si Isidro, ang anak sa labas na buong buhay na inabuso ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong nabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Ang kahirapan ay unti-unting kumain sa pagmamahal ng anak sa magulang. Ang kasakiman ay nagtulak sa kapwa sa kamatayan at ang pang-aabuso ay nagbunga ng trahedya sa pagitan ng magkadugo. Sino nga ba ang tunay na may sala sa krimeng ito? Ang kwento ng nangyari sa araw na iyon, sa lugar na iyon, ay magsisimula na Hulyo 28, 1995. Ang langit sa Cordillera ay tila naglalabas ng galit, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Ang makakapal na ulap na bumabalot sa kabundukan ay nagdulot ng kadilimang parang gabi, at ang tubig mula sa mga ilog ay naging rumaragasang putik na may nakakabinging ugong. Sa lugar kung saan naganap ang landslide, nagkalat ang mga trabahador na nakasuot ng dilaw na kapote at ang mabibigat na makinarya. Si Mang Kulas, ang operator ng backhoe, ay maingat na hinihila ang mga lever sa gitna ng walang tigil na ulan. Sa bawat paghukay ng braso ng backhoe sa lupa, tumatalsik ang maitim na putik. Napakalakas naman ng ulan na to. Baka hindi na tutumigil. Bulong niya sa sarili habang muling ibinabaon ng malalim ang bucket ng backhoe. At noon nangyari iyon. Isang mapurol ngunit matinis na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bucket. Automatikong napahinto ang kamay ni Kulas. Binuksan niya ang bintana, inilabas ang ulo at sinilip ang ibaba. Ano yon? Hindi naman bato. Hindi pinatay ni Kulas ang makina. Binuksan niya ang pinto at tumalon pababa. Habang lumulusong ang kanyang bota sa putikan, nilapitan niya ang lugar at nakita ang isang kalawanging piraso ng bakal na nakausli mula sa lupa. Habang tinatangay ng tubig ulan ang putik, unti-unting lumitaw ang hugis nito. Isa itong istrukturang bakal na nakaharang sa pasukan ng isang tunnel na matagal nang isinara. At sa likod nito, sa gitna ng kadiliman, may isang tila dambuhalang bangkay ng hayop na nakalubog. May tao ba riyan? Hoy, may tao po ba?
Ang sigaw ni Kulas ay nilamon ng ingay ng ulan. Nang itutok niya ang kanyang flashlight, isang kalawanging bumper ng bus ang lumitaw. Umatras si Kulas at sumigaw, "May bus dito! May bus na nakalibing!" Sa kanyang sigaw, ang mga kapwa niya trabahador ay isa-isang naglapitan. Mabilis na nagkagulo ang lugar. At di nagtagal, isang patrol car ng pulisya ang dumating, humaharurot sa maputik na daan. Si Police Major Antonio Reyes ng CIDG ay marahas na binuksan ang pinto ng sasakyan. Kahit malalim ang pagkakasuklob ng hood ng kanyang kapote, mabilis siyang naglakad patungo sa tunnel, hindi inalintana ang tumatalsik na putik. Mula sa pasukan, sumisingaw ang amoy ng nabubulok na tubig at kalawang. Lagyan ng police line, walang pwedeng pumasok na sibilyan. Malakas na utos ni Reyes habang binubuksan ang flashlight. Nang tumama ang ilaw sa kadiliman, lumitaw ang tagilid na katawan ng bus. Basag ang lahat ng bintana at wasak-wasak ang sasakyan. Itinutok ni Reyes ang ilaw sa isang punit na tarpaulin na nakadikit sa gilid ng bus. Sa kumupas na tela, bahagya pang nababasa ang mga letrang Liwanag Pilgrimage Tour. Liwanag Pilgrimage Tour. Ha? Bulong ni Reyes habang tinitigan ng masama ang bus at itinutok ang ilaw sa loob. Ang liwanag na pumasok sa basag na bintana ay gumapang sa loob ng bus. Ang mga upuan ay puno ng putik at sa pagitan nito may mga puting bagay na nakausli, mga buto ng tao. Napalunok si Reyes at dahan-dahang nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Ang mga kalansay na magkakabuhol-buhol sa sahig at upuan ay tila magkakayakap. Kumunot ng malalim ang noo ni Reyes. 10 bangkay. Sa sinabi ni Reyes, nagulat ang kasama niyang si Sergeant Benji Ocampo. 10 tao, Major. Kailan pa nangyari ang aksidenteng to? Hindi sumagot si Reyes. Sa halip, itinutok niya ang ilaw sa isang kalendaryong nakalubog sa putik. Sa naninilaw na papel, malinaw pa ang mga numerong Mayo 1987. Sa tabi nito, nagkalat ang mga bulok na damit. 8 taon silang narito sa malamig na lupang to. Maingat na humakbang si Reyes patungo sa unahan ng bus. Habang tinututukan niya ng ilaw ang driver's seat, bigla siyang napansin ang isang kakaibang bagay. May 10 bangkay sa upuan ng mga pasahero, ngunit walang laman ng upuan ng tsuper, walang driver. Nakatakas kaya? Bulong niya sa sarili habang lumingon sa pinto ng bus. Nang tumama ang ilaw ng flashlight sa hawakan ng pinto, biglang nanlisik ang mga mata ni Reyes. Isang makapal at kalawanging kadena ang nakapulupot dito. Ngunit ang kadena ay hindi nakakabit mula sa loob kundi mula sa labas. Tingnan mo to, tawag ni Reyes kay Ocampo. Lumapit si Ocampo at napangiwi na parang masusuka nang makita ang kadena. Major, mula sa labas ang kandado nito. Hinawakan ni Reyes na nakasuot ng guwantes ang kalawanging padlock. Hindi man lang ito gumalaw, imposibleng mabuksan to mula sa loob. May nagkulong sa kanila mula sa labas. Binitag nila ang mga taong to. Ang isang simpleng lugar ng aksidente ay naging isang karumal-dumal na crime scene. Ilang sandali pa, dumating ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, mula sa Regional Headquarters. Sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng tunnel at ng bus. Ang pinuno ng SOCO team na sumusuri sa mga nabuwal na kahoy na poste ay tinawag si Reyes. Major Reyes, sandali po. Nang lumapit si Reyes, itinuro ng team leader ang isang bahagi ng nabaling poste. Hindi to natural na pagguho. Nakikita niyo po ba ang markang to? Sa tinuturong lugar, may mga bakas na tila paulit-ulit na pinukpok ng isang mabigat na bagay. May sumadyang bumuwal sa mga poste para harangan ang pasukan. Sinuri ni Reyes ang bawat nabaling poste. Lahat ay nabali mula sa labas papasok. Malinaw na may gumiba sa tunnel pagkatapos makapasok ng bus para hindi na sila makalabas. Nagngalit ang mga ngipin ni Reyes, mga walang kaluluwa. Hinarangan nila ang labasan para masigurong walang makakatakas.
Noon, tumatakbong lumapit si Ocampo, may hawak na mga dokumento. Namumutla ang kanyang mukha. Major, may pagkakakilanlan na po, mga matatanda mula sa Tondo, Maynila. Kinuha ni Reyes ang mga papel. Samahang Pag-asa sa Takip Silim, ano to? Isang grupo po sila na sabay-sabay na nawala 8 taon na ang nakalipas. Itinuring lang pong kaso ng paglalayas. Noong una, hinahanap daw po ng mga pamilya pero sumuko rin kalaunan. Napabuntong hininga si Reyes. 10 tao ang sabay-sabay na nawala pero tinakpan lang ang kaso bilang paglalayas. Naramdaman niya ang pagkainis sa investigasyon 8 taon na ang nakalipas. Hindi nila hinanap. Nagkunwari lang silang hindi mahanap. Ibinulsa ni Reyes ang mga dokumento at bumalik sa bus. Habang kinakapan niya ang sahig ng driver's seat, may naramdaman siyang isang matigas na plastic. Mula sa putik, dinampot niya ang isang laminated na litrato. Kupas na ang kulay nito, pero makikita pa ang isang binatang nakasuot ng uniforme ng tour guide. Ngunit napakunot ang noo ni Reyes. Ang mukha ng lalaki sa litrato ay sunog at itim. May gumamit ng upos ng sigarilyo para sirain ang kanyang pagkakakilanlan. Kinuha ni Reyes ang isang evidence bag at inilagay ang litrato. Ito siguro ang nagmamaneho. Pero bakit sinunog ang mukha at sino ang gumawa nito? Tinitigan niya ang bakanteng upuan ng driver. Nawawala ang tsuper, buto na lang ang mga pasahero at ang litrato ng driver ay wala ng mukha. Paglabas ni Reyes sa bus, lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Nang gabing iyon, hindi namatay ang ilaw sa CIDG headquarters. Ang mga file ng kaso ng pagkawala noong 1987 na puno na ng alikabok ay nakatambak sa mesa. Sabi ng hepe ng pulisya sa kanyang mga investigador, hindi ito simpleng pagkawala. Isa itong malinaw na karumal-dumal na krimen. Baguhin ang investigasyon. Bumigat ang hangin sa conference room. Alamin niyo kung ano ang nangyari sa mga matatandang iyon, 8 taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari sa loob ng bus na yon? Buhay pa, sigurado ang may sala. Sumandal si Reyes sa bintana at tumingin sa labas. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay tila mga luha ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa kanyang bulsa, naroon ang litrato ng lalaking walang mukha. Kahit saan ka pa nagtatago, hahanapin kita at kakalad ka rin palabas. Inisip ni Reyes, ang lalaking nakangiti sa litrato kahit wala na itong mukha at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ang lupang nanahimik sa loob ng 8 taon ay nagsalita na. Oras na para hukayin ang katotohanan. Tondo, Maynila, ang lugar kung saan dating nakatira ang mga matatanda 8 taon na ang nakalipas ay isa na ngayong malaking construction site. Ang dating dikit-dikit na mga bahay na gawa sa kahoy ay napalitan na ng matataas na bakod na bakal. Ang init ng komunidad ay wala ng bakas. Sa pagitan ng mga gumuhong pader, mga damo na lang ang tumutubo, humahapay sa malamig na hangin. Naglalakad sina Major Reyes at Sergeant Ocampo sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga bakod. Binuklat ni Ocampo ang isang luma at punit-punit na mapa. Dito po ba talaga yon, Major? Giniba na lahat. Hindi ko na matukoy kung nasaan tayo. Tinitigan ni Reyes ang bakanting lote na puno ng mga basag na semento. Ang mga natitirang hollow block at piraso ng paso na lang ang nagpapatunay na may mga taong dating nanirahan dito 8 taon. Mabilis magbago ang lugar, pero ang bakas ng buhay ng tao isang iglap lang burado na. Sa dulo ng lugar, nakakita sila ng isang maliit na sari-sari store sa ilalim ng kalawanging yero. Isang hukot na matandang babae ang nakaupo sa kanyang tumba-tumba, nagpapaypay. Lumapit si Reyes, magalang na yumuko, at ipinakita ang kanyang police badge. Magandang araw po, Lola. Pwede po ba kayong makausap sandali? Itinaas ng matanda ang kanyang nanlalabong mga mata. Anong kailangan nyo, mga iho? Wala ng tao rito. Nagsialisan na lahat.
Yung mga miyembro po ng Samahang Pag-asa sa takip-silim 8 taon na ang nakalipas. Naaalala niyo po ba sila? Yung grupong nag-tour daw po at hindi na nakabalik. Sa pagbanggit ng pangalan ng samahan, biglang huminto ang pagpaypay ng matanda. Oo, naaalala ko sila. Sabi niya sabay buntong hininga. Ano na bang nangyari sa kanila? May balita na ba? Natagpuan na po ang mga labi nila sa isang abandonadong tunnel sa Cordillera. Pumanaw na po silang lahat. Tumango ang matanda, tila inaasahan na ang balita. Ganoon na nga pala ang sinapit nila. Doon pala ang naging libingan nila. Umupo si Reyes sa gilid ng upuan at tinitigan ang matanda. Lola, may naaalala po ba kayo noong araw na umalis sila? Kahit pinakamaliit na detalye po. Hinaplos ng matanda ang kanyang mga kamay na puro kulubot. Madaling araw noon. Pagbukas ko ng tindahan, sama-sama silang naglalakad. Sabi nila, magtutur daw, pero lahat sila ang lulungkot ng mukha. Itinuro niya ang lugar na bakanting lote na ngayon. Pero may kakaiba. May dala silang mga bag. Pero kung mamamasyal ka, di ba dapat may dala kang pagkain, damit? Pero hindi ganoon. Inilabas ni Ocampo ang kanyang notebook. Ano po ang dala nila? Lumingon-lingon ang matanda at bumulong. Damit na puti, damit panlibing. Napataas ang kilay ni Reyes. Damit panlibing po? Sigurado po kayo? Oo. Medyo bukas yung zipper ng isang bag. Nakita ko, puting barong, isiniksik sa loob. Nagtataka nga ako, bakit sila magdadala ng damit para sa patay kung mamamasyal lang? Nagkatinginan sina Reyes at Ocampo. Ang mga matatandang nagsabing sasama sa isang pilgrimage tour ay may dalang damit panlibing sa halip na baon. Ang katotohanan ito ay tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ano po ang paalam nila sa mga pamilya nila? Iba-iba. May nagsabing pupunta sa probinsya, may nagsabing bibisita sa kamag-anak. Lahat sila nagsinungaling. Tumayo si Reyes at napakagatlabi. Nagsinungaling sa pamilya, nagdala ng damit panlibing. Mula pa lang sa simula, wala na silang balak bumalik. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ang mga kaanak sa presinto. Sa mga mukha ng mga anak na dumating, mas nangingibabaw ang pagkainis kaysa sa kalungkutan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumigaw. Ano to? Ngayon nyo lang natagpuan ang mga bangkay pagkatapos ng 8 taon? Anong gagawin namin ngayon? Isang babae sa tabi niya ang sumingit. Noong ni-report naming nawawala sila, tinawanan nyo lang kami. Ngayon, kami ang pag-asikaso nyo ng bangkay. Naghihirap din kami para mabuhay. Inabutan sila ni Ocampo ng mga dokumento. Kailangan po sa proseso na kayo mismo ang kumilala sa mga labi at mag-asikaso ng burol. Kailangan po namin ang kooperasyon nyo. Mabilis na napuno ng ingay ang silid. Ikaw ang panganay kuya, kaya ikaw ang umasikaso. Wala akong pera. Huwag mo kong lokohin. Sino ang kumuha ng bahay ni tatay kapalit ng pangakong aalagaan siya? Habang pinapanood ni Reyes ang pagtuturuan ng mga anak, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi na bago sa kanya ang mga pamilyang pera pa rin ang inuuna kahit sa harap ng kamatayan ng magulang. Noon, napansin niya ang isang lalaking tahimik na nakaupo, malayo sa grupo. Siya si G. Pilo, ang panganay na anak ng isa sa mga biktima. Nilapitan siya ni Reyes. Ginoong Pilo, hindi po kayo nag-report ng pagkawala ng ama niyo noon, tama po ba? Iniwan po kami ni tatay. Anong ire-report ko? Akala ko babalik din siya pagkalipas ng ilang araw. Hindi niyo man lang sinubukang hanapin? Tanong ni Reyes. Bahagyang natigilan si Pilo. Ganoon po talaga si tatay. Palagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging pabigat sa amin, na dapat matagal na siyang namatay. Lumapit si Ocampo at may iniabot na dokumento kay Reyes. Pagkabasa nito, malamig na tinitigan ni Reyes si Pilo. Ayaw maging pabigat? Kaya ba pagkaalis ng ama niyo, ibinenta niyo agad ang bahay niya? Namutla si Pilo. Ibinagsak ni Reyes ang dokumento sa mesa. At pagkatapos ng 5 taon,
Nang ideklara na siyang legally dead, kinuha niyo agad ang insurance money. Ang bilis niyo. Ano? Tumayo si Pilo. Anong problema roon? Legal ang lahat ng yon. Huwag niyong pakialaman ang pamilya namin. Sumandal si Reyes. Walang problema sa batas. Nagtataka lang ako. Nawala ang tatay mo, hindi mo hinanap, ibinenta mo ang bahay at saktong-sakto ang pagkuha mo ng insurance. Baka may alam ka na noon pa. Napaupo si Pilo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero sa ugali ni tatay, malamang nagpatulong yon sa isang tour guide. Dalhin niyo kami kung saan hindi na kami makakabalik. Ganoon ang laging sinasabi niya. Siguro tinupad lang ng guide ang hiling nila. Ang ibig sabihin ni Pilo, nagplano ang mga matatanda ng isang mass suicide, pero tinitigan siya ni Reyes. Kung gusto nilang mamatay, bakit kailangang ikandado mula sa labas ang pinto ng bus? Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Pilo. May nagkulong sa kanila para hindi sila makalabas. Iyon ba ang tinatawag mong piniling kamatayan o pagpatay? Paglabas ni Reyes, nagsindi siya ng sigarilyo. Lumapit si Ocampo. Major, sinuri ko ang bank records ni Mang Cardo, yung organizer. Bago sila umalis, winithdraw niya ang lahat ng pera sa paluwagan nila. 2 milyong piso, cash. 2 milyon noong 1987. Makakabili na yon ng bahay at lupa. Bakit maglalabas ng ganoong kalaking pera ang taong magpapakamatay? At yung bus, Major, luma at bulok, halos junk na. Tinanggal din ang records ng biyahe, kaya hindi natin alam kung saan sila nanggaling at dumaan. Nagsalita si Reyes habang nakatingin sa labas. Sabi ng mga anak, umalis ang mga magulang nila para hindi maging pabigat, pero may kandado sa labas at may dalang malaking pera ang organizer. Hindi magkatugma. Noon, isang bagitong pulis ang tumatakbo, papalapit. Major Reyes, may witness po tayo. Sino? Yung may-ari po ng isang karinderya, malapit sa tinitirhan nila. May nakita raw po siyang isang binatang palaging bumubuntot kay Mang Cardo bago sila nawala. Agad na pumunta sina Reyes at Ocampo sa karinderya. Isang babaeng nasa edad 50 na ang nagkukwento. Oo, si Mang Cardo. Suki ko yan. Pero bago siya nawala, may isang bata-batang lalaki na palaging kasama niya, parang anino. Akala ko anak niya, pero kung utusan niya, parang alila. Ano pong itsura ng lalaki? Tanong ni Reyes. Payat at matangkad. Tapos, parang may problema sa paglakad, iika-ika, at nauutal siya kapag nagsasalita. Nanlisik ang mata ni Reyes, iika-ika at nauutal. Malaki ang posibilidad na ito ang driver. Pangalan po, natatandaan nyo? Tingin ko, Isidro? Oo, Isidro. Palagi siyang tinatawag ni Mang Cardo na Isidro o Boy. Stinty Ocampo, sabi ni Reyes. Magpagawa tayo ng cartographic sketch. Ihambing natin sa litratong nakuha natin. Ang lalaking walang mukha sa litrato ay unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakakilanlan. Nagpatuloy ang interogasyon sa mga kaanak at habang lumalalim ang investigasyon, paulit-ulit na malulungkot na kwento ang kanilang naririnig. Nalugi po yung negosyo ko noon, sabi ng isang lalaki. Araw-gabi may naniningil sa bahay. Naging pabigat po si inay. Kahit pagkain niya, binabantayan ko, kaya palagi na lang siyang nasa kwarto. Ang isa naman ay may mas masakit na kwento. 30,000 po kada buwan ang gastos sa ospital ni nanay. Halos hindi ko na mabayaran ang upa. Sa totoo lang po, Major, naisip ko noon na sana mawala na lang si nanay para gumaan ang buhay ko. Kahirapan ang unti-unting kumain sa pagmamahal nila sa magulang. Nakatanggap kayo ng sulat bago sila nawala, hindi ba? Tanong ni Reyes. Bakit hindi nyo agad ni-report? Tumango ang lalaki. Nakasulat po sa sulat, huwag nyo na akong hanapin. Ayokong maging pabigat. Mabuhay kayo ng maayos. Kaya, hinayaan nyo na lang? Opo. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag.
Nagkunwari na lang akong walang alam. Ini-report ni Ocampo kay Reyes ang resulta. Halos lahat po sila pare-pareho ang sitwasyon. Pagkalugi sa negosyo, malaking bayarin sa ospital, gastusin sa pag-aaral ng mga apo. Para silang mga kriminal sa sarili nilang mga bahay. Ilan ang hindi nag-report kahit nakatanggap ng sulat? 7 po, Major. Yung 3, hindi nakatanggap. Pero hindi rin nila alam na nawawala ang magulang nila dahil matagal na silang walang komunikasyon. Naisip ni Reyes, hindi lang sila hindi naghanap, baka umasa pa silang hindi nababalik ang kanilang mga magulang. Kinabukasan, pumunta si Reyes sa evidence room. Nandoon ang mga gamit na nakuha mula sa bus, mga bag na nanigas na sa putik, mga pitakang kinain na ng kalawang, mga damit na halos hindi na makilala. Kinuha niya ang isang leather na bag na pinaniniwalaang kay Mang Cardo. Mabigat ito. Sa loob, may nakapa siyang isang matigas na bagay na nakabalot sa plastic at tape. Maingat niya itong binuksan. Isang lumang notebook. Listahan ng paluwagan, sabi niya. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang notebook. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang tunay na listahan. Ang ledger. Sa sulok ng bag, nakita niya ang isang lighter at mga papel na binuhusan ng gaas. Plano nilang sunugin to, palabasin na aksidente para mawala ang ebidensya. Lumapit si Ocampo. Ano pong nakasulat, Major? Listahan ng mga pinagkagastusan ng pera ng paluwagan, sagot ni Reyes. Nakasulat dito ang mga petsa at halaga ng mga talo ni Mang Cardo sa sabong, juweteng at sa mga utang niya sa Bombay. Ang 2 milyong piso na inipon ng mga matatanda ay naglaho na parang bula. Inubos niya lahat ng pera. Paano niya sasabihin sa mga miyembro na wala na ang pera nila? Tanong ni Ocampo. Binuklat ni Reyes ang huling pahina ng notebook. May nakasulat doon, insurance plan. Ito ang plano niya, sabi ni Reyes, palalabasin na aksidente para makakuha ng malaking insurance. Sinabi niya siguro sa mga matatanda, kaysa maging pabigat kayo, iwanan niyo na lang ng pera ang mga anak niyo. Matanda na rin naman kayo. At naniwala sila. Hindi sila nagpakamatay, sabi ni Reyes. Nalinlang silang isakripisyo ang sarili nila para sa kanilang mga anak. Natuklasan sa investigasyon na si Mang Cardo, na kilalang kagalang-galang sa kanilang lugar, ay isang sugarol na nalubog sa utang. Ngunit may isang tanong pa rin. Major, kung si Mang Cardo ang utak nito, bakit kasama siyang namatay sa bus? Tanong ni Ocampo. Iyon ang problema, sagot ni Reyes. Bakit magpapakamatay ang isang manloloko kasama ng mga biktima niya? May pumatay sa kanya para patahimikin siya. May pangatlong tao. Noon, isang fax ang dumating mula sa crime lab. May nakitang lason, isang halo ng pesticide at sleeping pills sa mga basag na bote ng inumin na nakuha sa bus. Kaya pala walang bakas ng paglaban, sabi ni Reyes. Pinatulog muna sila bago ang lahat. Inakala nilang energy drink lang ang iniinom nila. 3 na ngayon ang suspek. Si Isidro Boy de la Cruz, ang nawawalang driver. Si G. Pilo, ang anak na unang nakakuha ng insurance. At ang mga Bombay na pinagkakautangan ni Mang Cardo. Sino sa kanila ang pumatay maging kay Mang Cardo at gumuho sa tunnel? Habang nag-iisip si Reyes, tumunog ang telepono. Isang tip mula sa isang matandang lalaki sa isang liblib na baryo sa Cordillera. Nood kasi ako ng balita. Noong 8 taon na ang nakalipas, may nakita akong kakaiba malapit sa tunnel na yan. Ano po ang nakita nyo? Gabi noon, malakas ang ulan. Pababa ako ng bundok. Tapos may isang truck na mabilis na bumababa mula sa direksyon ng abandonadong tunnel. Nakapagtataka kasi walang dumadaan doon. Nanginginig ang boses ng matanda, kaya inilawan ko. Hindi ko masyadong nakita ang mukha, pero bata-batang lalaki at kakaiba ang lakad niya, iika-ika. Tapos may binubulong siya sa sarili pero nauutal. Nanlaki ang mga mata ni Reyes, iika-ika at nauutal.
tugma kay Isidro Boy de la Cruz. Tay, saan po kayo nakatira? Pupuntahan po namin kayo ngayon din. Sa isang malayong baryo sa Cordillera, kinumpirma ng saksi ang lahat. Ipinakita sa kanya ni Ocampo ang cartographic sketch. Siya nga, sabi ng lalaki, hindi ko man nakita ang mukha, pero yung tindig niya at yung pag-ika-ika, siya yan. Bumalik sa Maynila, hinalughog ni Ocampo ang lahat ng lumang record at natagpuan niya ito. Isidro Boy de la Cruz, 28 taong gulang noong panahon ng krimen, katulong ni Mang Cardo. Sa record, nakasulat, nagkaroon ng polio noong bata kaya iika-ika ang kaliwang paa at may kapansanan sa pagsasalita, tugmang-tugma. Noon, isang tawag ang dumating mula sa Soko. May natagpuan silang mahalagang ebidensya. Sa ilalim ng upuan ng driver, nakasiksik ang isang kalawanging lighter. Sa gilid nito, may nakaukit na pangalan. Magaspang ang pagkakagawa, Boy. Kinapanayam nila ang mga taga-Tondo. Si Boy, kawawang bata yon, sabi ng may-ari ng isang lumang kainan. Medyo may kapansanan sa isip. Kahit tuksuhin ng mga bata, tatawa lang. Pero magaling yon sa makina. Kahit anong sirang sasakyan, kaya niyang ayusin at napakagaling magmaneho. Ang relasyon ni Boy at Mang Cardo ay naging malinaw na, isang amo at isang alila. Nang lumabas ang balita, nagimbal ang buong Pilipinas. Ang Liwanag Pilgrimage Tour ay naging paglalakbay tungo sa kamatayan. Si Isidro Boy de la Cruz ay naging pinaghahanap na kriminal. Tinawag siyang demonyo ng mga tao. Ngunit may bumabagabag pa rin kay Reyes. Pumunta siya sa probinsya kung saan lumaki si Mang Cardo. Isang matandang lalaki ang nagkuwento. Si Cardo? Naku, sakit ng ulo yan noong kabataan niya. Nambuntis ng isang babae rito. Tapos tinakbuhan. Mag-isang pinalaki ng babae ang anak niya, pero namatay din agad dahil sa hirap. Sino po ang batang iyon? Tanong ni Reyes. Si Isidro, si Boy. Hindi man nakapangalan sa kanya, pero alam ng lahat dito na anak niya yon sa labas. Pero kung tratuhin niya, masahol pa sa hayop. Ginamit niya ang kapansanan ng sarili niyang anak para gawing alila habang buhay. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Si Boy ay hindi lang alila. Siya ang anak na itinakwil, inabuso at ginamit ng sarili niyang ama. Ito ay hindi lang isang simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang trahedya ng isang pamilya. Nagkaroon ng debate sa CIDG. Baka nagpakamatay na rin si Boy o baka nagtatago lang sa isang malayong lugar. Hahanapin natin siya, buhay man o patay, desisyon ni Reyes. Makalipas ang ilang araw, isang tawag ang dumating mula sa isang liblib na retreat house sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang tagapangalaga raw doon ay kahina-hinala. Hindi nagsasalita, nagpapanggap na pipi at palaging nag-iisa. Nang gabing iyon, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Tulad ng gabi ng krimen, 8 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng kadiliman at kulog, inakyat ng grupo ni Reyes ang isang maputik na daan patungo sa isang lumang bahay panuluyan. Sa likod, may isang maliit na kubo. Sumenyas si Reyes, pinalibutan nila ang kubo. Huminga siya ng malalim at buong lakas na sinipa ang pinto. Pulis, huwag kang gagalaw. Sa loob, sa isang sulok, isang bunton ng lumang kumot ang gumalaw. May umungol mula sa loob. Lumabas ka, itaas mo ang kamay mo. Biglang tumalsik ang kumot. Isang lalaking may mahabang buhok at balbas at may mga matang lubog at puno ng takot ang lumabas. Siya si Isidro Boy de la Cruz. Sa interrogation room, nanginginig si Boy. Hindi siya makasagot ng maayos. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, wala akong alam, wala. Inilabas ni Reyes ang litrato ng kalansay ni Mang Cardo. Nang makita ito ni Boy, nanigas siya at pagkatapos humagulgol siya na parang bata. Tatay, tatay ko. Doon, inamin niya ang lahat. Inutusan lang po ako ni tatay na magmaneho. Hindi ko po alam ang plano niya. Pagdating namin sa bundok, tulog na po lahat ng matatanda.
Pinainom sila ni tatay ng kung ano. Tapos, binigyan din niya ako ng isang bote. Sabi niya, inumin mo to para lumakas ka. Pero naamoy ko, kakaiba ang amoy gamot, kaya hindi ko ininom. Nagalit si tatay. Sabi niya, dapat mamatay ka rin dito, wala ka namang silbi kahit mabuhay ka. Tinangka kang patayin ng sarili mong ama? Tanong ni Reyes, hindi makapaniwala. Tumango si Boy. Gusto niya akong isabay sa kanila. Pero biglang nagbago ang tono niya nang tanungin siya ni Ocampo tungkol sa mga alahas ng mga biktima na nakuha sa bag niya. Hindi ko po ninakaw yon. Kay tatay po yon. Pinulot ko lang. Isang profiler ang kinausap ni Reyes. Ang isang taong buong buhay na inabuso kapag sinabihan ng dapat kang mamatay, sumasabog ang lahat ng galit na kinimkim niya. Posibleng sa puntong iyon, siya na ang nagkontrol sa sitwasyon. Bumalik si Reyes sa loob. Boy, yung truck na ginamit mo noong gabing yon, nasaan na? Natigilan si Boy. May nakakita sa iyo na minamaneho mo ang truck palayo sa tunnel, diin ni Reyes. Ikaw ang gumiba sa pasukan, hindi ba? Para hindi na sila makalabas. Napahagulgol na naman si Boy. Natakot po ako. Natakot akong baka bumangon si tatay, baka multuhin niya ako at habulin. Kaya kailangan kong isara ang tunnel para hindi na siya makalabas. Totoo ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito kasinungalingan. Ano ang nangyari bago iyon? Pagkatapos kang tangkaing patayin ng ama mo? At doon, isinalaysay ni Boy ang buong katotohanan ng gabing iyon. Gabi ng Mayo, 1987. Sa gitna ng malakas na ulan, sinubukan siyang painumin ni Mang Cardo ng inuming may lason. Nagpanggap siyang uminom pero idinura niya ito sa bintana. Nang malaman ito ni Cardo, nagalit ito. Traitor ka, dapat kang mamatay. Sinunggaban siya ni Cardo, kumuha ng bato at sinubukang pukpukin siya sa ulo. Nagpambuno sila sa putikan. Sa kanilang pag-aagawan, naitulak ni Boy ang kanyang ama. Nawalan ito ng balanse, nadulas at nahulog sa isang bangin. Bumagsak ang ulo nito sa isang matulis na bato. Patay! Sa sobrang takot, umalingaw-ngaw sa isip ni Boy ang laging sinasabi ng kanyang ama, itago mo ang lahat ng kalat mo. Binuhat niya ang bangkay ng ama, isinakay sa bus kung saan mahimbing na natutulog ang mga matatanda na hindi na magigising pa. Naisip niya, paano kung magising sila at isumbong ako? Kinuha niya ang kadenang inihanda ng kanyang ama, ikinandado ang pinto mula sa labas at sumakay sa truck. Paulit-ulit niyang ibinangga ang truck sa mga poste ng tunnel hanggang sa gumuho ito, tinabunan ng bus at ang lahat ng nasa loob. Para sa kanya, iyon ang tanging paraan para hindi na siya balikan ng kanyang ama. Natapos ang mahabang confession ni Boy. Ang lahat ng ebidensya ay tumugma sa kanyang salaysay. Isang trahedya na bunga ng kasakiman, pang-aabuso at kahirapan. Si Boy ay biktima na naging kriminal. Sa araw ng paglilitis, hinatulan si Isidro Boy de la Cruz ng habambuhay na pagkabilanggo. Habang inilalabas siya ng korte, ni minsan ay hindi siya nag-angat ng tingin. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Tinawagan ng pulisya ang mga pamilya para kunin ang mga labi. Ang mga sagot nila ay mas malamig pa sa gabi ng trahedya. Nasa probinsya po ako, hindi ako makakapunta. Sino po ang gagastos sa libing? Hindi ba dapat gobyerno na ang bahala dyan? 8 taon na ang nakalipas. Para saan pa ang burol? Kayo na lang po ang mag-asikaso. Nag-aaway-away pa sila sa presinto dahil sa pera. Ikaw ang panganay, ikaw ang gumastos, ikaw ang nakinabang sa pera ni tatay, kaya ikaw ang magpalibing. Isang araw, may tumawag kay Ocampo, isa sa mga anak. Sir, yung pera po ng paluwagan na dinala ni Mang Cardo, may nakuha po ba kayo? Dapat ibalik sa amin. Yon. Naputol ni Ocampo ang tawag. Mga walang hiya, bulong niya. Yung bangkay ng magulang nila, ayaw kunin, pero yung perang nawala, hinahabol pa. Sa huli, walang kumuha sa 10 kalansay.
Inilibing sila bilang mga unidentified remains sa isang pampublikong sementeryo sa isang sulok na walang pangalan. Tanging mga numero lang ang nakalagay sa kanilang puntod. Nang buwagin na ang task force, nililinis ni Major Reyes ang kanyang mesa. Nakita niya ang isang gusot na litrato, ang larawan na nakuha sa pitaka ni Boy. Ang unang outing ng Samahang Pag-asa sa Takip Silim. 10 matatanda ang nakangiti, kasama ang batang-batang si Boy. Sa isang tabi, tinitigan niya ang kanilang mga mukha. Ang pagnanais nilang hindi maging pabigat ang nagtulak sa kanila na pumasok sa madilim na tunnel na iyon. Sa halip na umuwi, nagmaneho si Reyes papuntang Cordillera. Bumili siya ng isang bote ng gin, mga bulaklak at kandila. Pagdating niya sa gumuho at tahimik na tunnel, inilagay niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng mga bato. Binuksan niya ang gin at ibinuhos sa lupa. Sa isang mundong nagiging pabigat ang mga magulang at tinatrato silang pabigat ng mga anak, bulong niya. Sana po makahanap na kayo ng kapayapaan. Kalimutan niyo na ang lahat ng sakit. Nagdasal siya ng tahimik. Nang mag-angat siya ng tingin, madilim na ang paligid. Habang pabalik siya sa kanyang sasakyan, nagsimulang pumatak ang ulan. Sa radyo, inanunsyo ang panahon. Magpapatuloy ang pag-ulan sa buong bansa, lalo na sa kabundukan ng Cordillera. Muling nabasa ng ulan ang mga bulaklak na iniwan niya at ang madilim na tunnel na nagtago sa isang trahedya sa loob ng 8 taon. Tulad ng gabing iyon, ang mundo ay muling binasa ng ulan